Hey guys! Welcome back to my channel! Another day, another luto na naman. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Before we start, I would like to thank all of my subscribers, viewers, silent viewers. Thank you so much for always supporting my channel. Your support, guys, are very much appreciated. And for the list of ingredients and measurements, please check the description below. Hanap mo ba ay masarap na pang merienda na pwede rin pang negosyo? Kung ganun, ang video na ito ay para sa iyo. Dahil ang lulutuin natin for today ay potato hotdog. At kung ano ang mga ingredients na gagamitin natin, please tapusin mo ang video na ito para malaman First ingredients po natin ay potato. Ayan, bumili lang po ako dito ng 3 piraso po ng potato. Small size po pala itong nabili ko. Balatan ko lang po muna ito. At matapos po natin itong balatan ay hugasan lang at hiwain natin ito. At dahil po small size po itong nabili ko, kaya ikakat lang po natin ito sa 3. Ayan, okay na po ito. Kaya isalin na po natin ito sa kaldero at lagyan po natin ito ng tubig para pakuluan po ng mga ilang minuto until po ito lumambot. Konting tubig lang pala yung inilagay ko po dito. Ayan, after po ng mga ilang minuto, ayan, malabot na po itong ating patatas. Pinalamig ko lang po ito ng kaunti bago ko po ito isalin dito sa ating bowl. Ayan, ismash lang po natin ito gamit po ang tinidor. Ayan, ismash ko lang po ito gamit po ang tinidor. Pero kung meron po kayong potato masher, ay mas maganda po potato masher po yung gamitin yung pang smash dito. Ito po ang recipe po na lulutuin po natin ay magkahalin tulad po sa corn dog. Ang kaibahan lang po nila dahil sa corn dog po ang gagamitin po na flour ay corn flour. Pero ito ang ginamit po natin ay potato at saka harina. Pero maganda din po yung ganitong recipe guys kasi malambot po yung kanyang pinaka-dough. At ayan, malalagay na natin dito ng 1 cup po ng flour. First class of flour po itong gamit ko. At maglalagay din po tayo dito ng 1 teaspoon ng yes powder. Timpla naman po natin ito ng half teaspoon ng salt. Lalagay din po pala tayo dito ng 1 egg. Medium size po itong egg po na gamit ko. At maglalagay din po pala tayo dito ng olive oil. Kaso konti lang po yung olive oil po na natitira sa akin. Kaya maglalagay din po tayo dito ng margarine or butter. Ayan, dahil margarine po yung meron ako. Kaya ito na pong margarine po yung nilagay ko. 2 tablespoon po yan. At i-mix natin po ito ng maigi para po mag-well combine po yung mga nilagay po nating sangkap. Masahin na po natin ito ng mabuti. At kung nakarating ka na sa part na ito, pakilike naman po yung ating video, pakisubscribe na rin, and please click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod pang video. Ayan, kita nyo naman, medyo makunat po yung kanyang texture, kaya maglalagay po tayo dito ng tubig. At sa paglalagay naman po ng tubig ay tansyahin nyo na lang po. Pero ang mga nalagay ko po dito ng tubig ay mga nasa 1/4 po ng 1 cup. Ayan, pagkalagay po agad ng tubig ay masahin nyo po agad para po ma-absorb po ng ating dough ang ating tubig na nilagay. Ang ganda po nitong dough po na ginawa po natin guys kasi napakalambot niya po kainin at saka masarap po siya. At by the way guys, yung nilagay po pala natin dito na margarine ay salted margarine. Ayan, pag ganito na po yung kanyang texture, ay maglalagay na po tayo dito ng half cup po ng pilit or glutinous flour. Kaya pa tayo maglalagay po dito ng glutinous flour guys, ay ito po yung magsisilbing parang pang chewy po ng texture po nitong ating dough. Para po ito, hindi po siya mahanot kainin. At ayan, i-mix lang din po natin ito ng mabuti. At sa mga nagbabalak naman pong magnegosyo guys, kung gusto niyo po itong gawin, ay pwede po ito, perfect po itong pang negosyo. Ang tips ko lang po sa inyo, pag nagkukuting po kayo sa hotdog, ay medyo kapalan niyo po yung kanyang dough para po mas maging smooth at maging chewy po yung kanyang texture. At pwede rin po kayo maglagay po ng kaunting sugar para po pang kabalance po ng lasa. At ayan, medyo nakunatan pa nga po ako dito sa ating dough, kaya naglagay po ako dito ulit ng kaunting tubig. Medyo may katagalan lang po talaga yung pagmamasa po dito, kaya talagang kailangan po ng kaunting pasensya. Pero pag nasanay ka na po ay madali na lang po siyang gawin.
Ayan, pagtapos na po natin itong masahin, ay i-rest lang po natin ito dito sa bowl po ng mga 5 to 10 minutes. At i-prepare na po natin yung ating hotdog. At sa hotdog naman po gamit ko dito guys ay ito pong Virginia kasi mas masarap po ang kanilang hotdog. Pero nasa sa inyo na po guys kung anong hotdog or anong brand po ang gusto nyong gamitin. At ayan, tinuog ko na nga po yan sa barbecue stick. Tapusin ko lang po tuhugin itong lahat at magpainit na po tayo ng mantika. Ayan, dito po sa ating pan, pinainit ko na po yan at maglalagay lang po tayo dito ng maraming mantika. Kung meron po kayong malapad or yung pa-square po na lutuan guys ay mas maganda po yun po yung gamitin nyo. At ayan, ito na po yung ating dough po na nirest. Ayan, kita nyo naman po yung kanyang texture. Yan po yung maganda. Ayan, tinusok ko lang po yan para lumabas po yung kanyang hangin sa loob. Ayan, kuha na po tayo ng hotdog at i-coat na po natin dito sa ating dough. At madali lang po mag-coat po ng hotdog guys. Basta ma-achieve nyo lang po yung magandang texture po ng dough, ay mas madali pong mag-coat po ng hotdog. Ayan, ganito lang po ako mag-coat ng hotdog guys. At saka kita nyo naman po yung texture po ng ating dough. Maganda po yung texture niya. Kaya hindi po tayo mahirap pang mag-coat po ng ating hotdog. At ayan, pag na-coat nyo na po yan, ay i-press-press nyo lang po para po mas maganda po yung texture niya sa loob para hindi po siya maging hollow. Yung iba naman, sa paggawa po nito ay piniprito mo na yung hotdog bago pa sila nagko-coating. Pero ayoko po nang ganun guys, kasi pag prinito nyo po yung hotdog ay hindi na po siya magiging malikit po dito sa ating dough. Ayan, i-press lang po ito ng mabuti. At pasensya na po kayo guys kung medyo hindi po kagandahan po ang form nito. At ayan, medyo mataas nga po itong ating stick kaya hindi po siya masyadong magkasya po dito sa ating kawali. At bago nyo po ilagay po itong ating potato hotdog guys, ay siguraduhin nyo po na mainit po yung mantika. At saka huwag nyo pong ibiglang ilagay guys kasi po mag-iba po yung kanyang form. At ayan, sa nakikita nyo naman guys, hindi po magkasing laki po yung ating potato hotdog. Sinadya ko po talaga magkaiba po yung kanyang laki kasi po yung isa po ay binibenta ko po ng 40 pesos at yung isa naman po ay binenta ko po ng 30 pesos. At ayan guys, inabutan na nga tayo dito ng gabi kasi hapon ko po ito sinimulang lutuin at saka nandito po kami sa labas nagluluto guys dahil sobrang init po talaga sa loob ng bahay kaya nandito po kami sa labas nagluluto. Mas masarap po talaga kasi ang hangin sa labas kaysa hangin po sa electric fan. Mas fresh po kasi yung hangin sa labas at saka mas malamig. At ayan, luto na nga po pala itong una po nating sinalang po na potato hotdog. Ayan, tapusin ko lang po lutuin po ito lahat. At ayan, dahil gabi na po guys, kaya hindi ko na po ipapakita sa inyo ang pagluluto ko pa po sa iba pa nating potato hotdog. At ayan, ito na po yung ating potato hotdog. Tingnan naman, napakasarap po niyan. At saka napakaganda po ng texture po ng ating dough. Ayan, kita nyo naman po yan guys. Kaya ano pa hinihintay nyo, try nyo na po itong lutuin guys. Hindi po kayo magsisisi. Kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!